Ito ang Philadelphia sa Pennsylvania, Amerika. Lakpas ng alas 11 gabi at ang malansangan ay puno ng basak na bote at mga aninong nagdudulot ng kaba. Dito ipinanganak at lumaki si Emily Sanders. Siya ay isang elite na 2 beses nagawaran ng parangal nagtapos sa University of Pennsylvania Medical School. Ang kanyang mga magulang ay matagumpay na negosyante sa larangan ng medical business. Mga taong may malaking impluensya maging sa politika. Mula pagkabata, si Emily ay pinalaki sa isang edukasyong nakasentro sa kanluran. Para sa kanya, ang Asya ay isang lugar na makaluma at marumi. Ang malalim na pakiling na ito ay nakatanim sa kanyang puso. Ang nag-isang dahilan kung bakit siya sumakay nga eroplano patungong Pilipinas ay dahil sa pilitan. Siyang isinama nga kanyang nga magulang para sa kanilang investment business. Sa sandaling lumapak siya sa Ninoy Aquino International Airport, hindi niya maiwasang takpan ang kanyang ilong sa inaasahan niyang amoy ngang bagong at tuyo. Ngunit sa pagtapak niya sa terminal ng paliparan, ang kanyang pakiling ay nagsimulang makaroon ng unang lamat dahil sa kalakihan at kalinisan ng pasilidad. At sa eroplanong patungong Cebu nakilala niya ang isang Pino at kagalang-galang na Pilipinong si Mateo Reyes. Ang kanyang malinis na kaanyuan ay lubos na naiba sa inaasahan ni Emily sa isang Pilipinong lalaki. Isang aksidenteng pakikita na nagsimula sa isang natapong tasang kape. At sa loob lamang ng 3 araw si Emily na mismo ang magtatapat ng kanyang nararamdaman sa kanya. Ano nga ba ang nangyari sa maikling panahong iyon? Ang kwentong pagkamangha at pag-ibig na naranasan ng isang elite na Amerikanang doktor sa Pilipinas. Ang kwentong pag-ibig at pagbabago ay ihahatid na namin sa inyo. Ito ang Philadelphia sa Pennsylvania, Amerika. Lakpas na nga alas 11 ng gabi at ang malansangan ay puno nga basak na bote at mga aninong nagdudulot ng kaba. Dito ipinanganak at lumaki si Emily Sanders. Siya ay isang elite na 2 beses nagawaran ng parangal nagtapos sa University of Pennsylvania Medical School. Ang kanyang mamagulang ay matagumpay na negosyante sa larangan medical business, mataong may malaking impluensya maging sa politika. Mula pagkabata si Emily ay pinalaki sa isang edukasyong nakasentro sa kanluran. Ang itinuro sa kanya bilang pinakamahalagang bagay ay tagumpay, kahusayan at ang lohikang kanluranin. Laging sinasabi nga niyang mga magulang mas maraming bansa sa mundo na hindi natin kailangang alamin. Mag-focus ka lamang sa pinakamaunlad at lohikal na lugar. Sa ilalim ng katuruang iyon ang Pilipinas at iba pang bansa sa Asya ay may isang imahe lamang para sa akin. Mga bansang napag-iwanan ng panahon. Isang lugar na amoy bagong at tuyo magulo. At hindi episyente. Wala akong anumang dahilan para pumunta sa ganoong lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang sitwasyon. Bibisita ang aking mamagulang sa Pilipinas para sa isang investment at hiniling nilang sumama ako. Sa totoo lang ayaw kong pumunta. Ngunit hindi ko matanggihan ang mariing hiling ng aking mamagulang. Sumali ka rin sa mga volunteer activities para matutunan mo ang kahalagahan ng international cooperation. Iyon ang kanilang intensyon. Habang nag-impake wala akong ibang magawa kundi ang mapabuntong hininga. Lumalapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pagbukas pinto inisip ko na ang amoy na sasalubong sa aking. Siguradong amoy bagong at tuyo na naman ito. Hindi ko namalayang naghahanda na ako bahagyang pinipigil ang aking hininga. Ganyan talaga siguro sa mga bansang third world. Bulong ko sa sarili na kakunot ang habang bumababa ng eroplano. Subalit sa pagtapak ko sa terminal building ng airport na tigilan ako, isang malawak, tahimik at malinis na terminal ang bumungat sa akin. Ang mataw ay mayos na gumagalaw at ang masistema ay napakamoderno at walang mintis.
Ang Philadelphia International Airport na araw-araw kong ginagamit ay hindi may kukumpara sa antas nito. Mataas ang kisame maliwanag, ang nga ilaw at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga signadjes ay nasa iba't ibang wika at malinaw, maluluwag, at comfortable ang mga pasilyo. Malinaw na perpektong gumagana ang mga fully automated systems. Tulala akong napatingin sa paligid. Ang hindi kaya-ayang amoy na inaasahan ko ay wala kahit saan. Sa halip na pakalinis at sopistikado ang lugar, nagsimulang magulo ang isip ko. Ang napakiling na matagal ko ng pinaniniwalaan at ang realidad na nasa harapan ko ay nagsalpukan, ito ba talaga ang Pilipinas na nasa isip ko? Maging ang immigration check ay hindi kapanipaniwalang mabilis at episyente. Magalang ang mga staff at mayos ang takbo ng sistema. Mabilis ko ring nakuha ang aking bagahe. Lahat ay taliwas sa aking inaasahan. Ang aking paniniwala na ito ay isang makaluma at magulong lugar ay ganap na mali. Paglabas ng airport na paling ako. Hindi imposible ito. Siguro espesyal lang ang airport. Dahil ito ang unang nakikita ng mga dayuhan nagpapaganda lang sila. Kahit pilit kong kinukumbinsi ang sarili, nararamdaman ko na ang isang maliit na lamat sa aking mapaniniwala. Ang mundong akala ko'y kilala ko na ay unti-unting nayayanik. Siguradong may mali. Makikita ko rin ang totoong itsura ng bansang ito. Iyon ang sabi ko sa aking sarili. Ngunit ang malit na binhing padududa na isinilang sa kaibuturan ng aking puso ay hindi na nawala. Ang aking huling tanggulan ang paniniwalang, espesyal lang ang airport ay agad na gumuho. Ang taksi na sinakyan namin ng aking mga magulang ay malinis at walang bahit ng dumi. Ang driver ay napakagalang na inilagay ang aming nga bagahe sa trunk. Ang tanawin sa labas ngang bintana ay maayos. Kakaunti ang mga magugulong billboard at wala ni isang basura sa daan. Napakalaking ang kaibahan nito sa magulong tanawin ng Philadelphia. Papunta kami sa isa pang terminal para sa aming flight papuntang Cebu. Pagdating doon, muli akong namangha sa laki at daming tao, ngunit walang kaguluhan, para bang isang tahimik na agos na ilok ang matao ay mayos na gumagalaw. Malinaw ang mga gabay sa electronic display boards at walang sinumang mukhang naliligaw. Sa boarding gate, isang mas nakakagulat na tanawin ang naghihintay. May malinyang nakaguhit sa sahig kung saan dapat pumila at ang mataw ay perpektong nakahanay. Walang sumisingit o nagsisikawan. Maya-maya isang modernong eroplano ang dahan-dahang lumitaw. Para itong isang sasakyan mula sa hinaharap. Halos walang ingay, tahimik itong pumasok sa gate. Eksakto sa linya ang paginto ang pinto nito. Ito pala ang domestic flight nila. Napasinghap ako. Pagpasok sa eroplano para akong nasa ibang mundo. Ang loop ay napakalinis at amoy bago. Maluwag at komportable ang mga upuan. At higit sa lahat ang katahimikan ang nagpagulat sa akin. Kahit halos puno ang eroplano, halos walang maririnig na ingay. Lahat ay tahimik na nagbabasa o nakatingin sa labas ng bintana. Walang maririnig na boses ng sinumang nakikipag-usap sa cellphone. Maya-maya ang eroplano ay tahimik na umandar on time at walang segundong ang pagkaantala. Hindi mo mararamdaman ang pag-angat dahil sa sobrang kinis ang paglipat. Ang tanawin sa labas ngang bintana ay mabilis na lumilipas. Ngunit ang tubig sa masang nasa harapan ko ay hindi man lang gumagalaw. Ang kahangahangang teknolohiyang ito at ang kaayusan ng mga pasahero na tila sanay narito. Ito ay isang tahimik ngunit malakas na dagok sa aking puso. Ang aking pakiling na ang Asya ay makaluma, isa-isang winawasa ng realidad ng bansang ito, kalinisan, oras, katahimikan at teknolohiya. Lahat ng detalye ay tila ng uyam sa aking kamangmangan. Ito ang bala nga katotohanan. Isang pilak na bala na tumatagos sa loob ng aking matigas na pakiling. Sandali akong napatingin sa tanawin sa labas. Sa isip ko ang aking mapinaniniwalaan ay unti-unting nagigiba. Naalala ko ang mainit na kape na binili ko
Sa airport kaninang umaga, na hindi ko panainom, para kumalma kinuha ko ang paper cup mula sa aking bag. Binuksan ko ang takip at habang nilalasap ang mabangong amoy akmang inom ako ng bigla. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ko na tila itinulak ang aking katawan pasulong. Nagkaroon ng biglang turbulence ang eroplano. Nawalan ako ngang balanse. Kasabay ng isang maikling sigaw, dumulas ang kape mula sa aking kamay. Ang mainit na likido ay tumilapon sa era at gumawa ngang isang malaking mansa sa kot ng lalaking katabi ko. Ang mainit na likido ay tumalsik din sa aking braso. Oh my God, napasigaw ako. Ang lalaking katabi ko ay nagulat ding napatayo. Nagpanik ako at dali-daling kumuha ng tisyo mula sa aking bag. I'm so sorry. It was my fault. Nanginginig ako at hindi makapagsalita ng maayos. Blanko ang isip ko. Sa Philadelphia, ano kaya ang mangyayari sa ganitong sitwasyon? Siguradong sisigawan akong biktima? Hihingan akong bayad pinsala dahil nasira ang mamahalin niyang coat. Puwede pa akong kasuhan? Nanigas ako sa takot. Ngunit ang naasalitang lumabas sa bibig na lalaki ay ganap na sumira sa aking mainaasahan. Sa halip na magalit, sinabi niya sa isang mahinahong boses, "Miss, ayos ka lang ba?" Pagkasabi niyon, kinuha niya ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan niyang pinunasan ang kape sa aking braso. Mainit iyon. Napasok ka ba, punong ng pag-alala ang kanyang boses. Ako ay lubos na nabiyani sa kanyang kilos. Kahit nadumihan ang kanyang damit, inuna niya pa ang aking kalagayan. Mayroon palang ganitong Ginoo sa mundo. Tinitigan ko ang kanyang mukha, malinis at maayos na buhok. Isang matalino at mahinahong tingin. Ang kanyang mamahaling beige na coat ay may malaking mansa na kulay kape. No, I'm okay. Your coat. Nagmamadali. Akong humingi muli ngang paumanhin. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing ayos lang ito. Madadala naman sa laundry shop. Ang mas mahalaga ay hindi ka nasaktan. Ang kanyang magili na pag-alala at taos pusong kabaitan ay tuluyang bumihag sa aking puso. I'm really sorry. My name is Emily Sanders. I'm from America. Hindi ko namalayang napakilala na ako. Bahagya rin siyang yumuko at bumati. Ako si Mateo Reyes. Papunta ka ba? Cebu. Yes. For a volunteer activity. Nang sabihin ko iyon, bahagyang lumaki ang kanyang mamata. What a coincidence. I'm on the same team. Papunta rin ako ngayon sa Cebu para sa volunteer work na iyon. Destiny. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking isipan, hindi ko napigilang mapangiti. Nagsimula kaming mag-usap ng natural. Si Mateo ay ipinanganak at lumaki sa Cebu. Ikinuwento ko na isa akong doktor at ang mga magulang ko ay narito para sa negosyo. Interesado siyang nakinig sa aking mga kuwento. Lakas loob kong tanong. Mr. Reyes, hindi ka ba galit sa Amerika? Siguradong kinasuhan na ako. Nagulat siya ng bahagya at pagkatapos ay mahinahon siyang sumagot. Siyempre nagulat ako. Pero hindi mo naman sinasadya, hindi ba? Mas nag-alala ako na baka napasok ka sa mainit na kape. Ang masalitang iyon ay tumagos ng malalim at mainit sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Nakpalitan kami ng contact numbers. Isinulat ni Mateo ang kanyang numero sa isang maliit na papel sa isang napakagandang sulat kamay. See you in Cebu, sabi ko. Makaklase naman tayo sa team kaya makikita tayo agad. Ang kanyang ngiti ay napakainit. Hindi nagtagal, dumating ang eroplano sa Mactangen Cebu International Airport. Sabay kaming bumaba. Si Mateo ay natural na kinuha ang aking maleta. Habang tinitingnan ko siya mula sa likod, naisip ko ang taong ito ay talagang espesyal. Posible kayang maging tadhana ang isang ganitong aksidenteng pakikita? Habang pinipigilan ang kumakabokong dibdib, humakbang ako sa lupain ng Cebu. Ang pananabik sa pakikita namin sa eroplano ay nanatili
pa rin sa aking dibdib. Nagiwalay kami ni Mateo at iniwan ko ang aking magamit sa hotel sa Maynila, nanaw na ng naibok. May konti pang oras bago ang pagtitipon para sa volunteer work. Ngunit dahil sa mahabang biyahe at jet lag, hindi ako makatulog. Tiningnan ko ang relo lakpas na nga 11:00 gabi. Nauhaw ako at inom sana ng tubig ngunit ubos na pala ang mineral water sa kwarto. Wala akong pagpipilian kundi lumabas. Paglabas kong lobby nga hotel at pagtapak sa labas bigla akong napatigil. Hindi ka pani-paniwalang maliwanag ang paligid. Kahit 11:00 na magabi, ang mga ilaw sa kalye ay nagniningning at ang mga tao ay payapang naglalakad. Anong nangyayari dito lubos? Akong nagulat. Sa aking bayan sa Philadelphia ang paglalakad ng isang babae ng mag-isa sa ganitong oras ay katumbas ng pagpapakamatay. Ang mga madidilim na eskinita ay pinagtataguan ng mga drug addict at ang sahig ay puno ng basak na salamin. Ang nakakakilabot na pakiramdam na may sumusunod sa iyo mula sa likod dahil sa takot na iyon hinding-hindi ako lumalabas ng gabi. Ngunit dito sa Bonifacio Global City ay ibang-iba. Ang makalye ay napakalinis at ang matao ay may mahinahong ekspresyon. May mga makasintahan na makahawak, kamay na naglalakad at may mga babaeng mag-isang naglalakad. Walang sinumang mukhang balisa. Lakas loob akong nagsimulang maglakad. Ilang hagbang lang napansin ko ang isang security camera. Tila nakakabit ito sa lahat ng dakongang lugar. At may mga police patrol car din na dahan-dahang umiikot. Nun ko lang naintindihan. Kaya pala ligtas. Mayroon silang masusing sistema NG seguridad. Naglakad pa ako ng kaunti at nakakita ako ngang isang 24,7 na convenience store dahil sa kuryosidad pumasok ako. Walang kaguluhan. Ang matao ay kumukuha ng produkto at nagbabayad ng maayos. Walang nagnanakaw. Lahat ay sumusunod sa patakaran. Kumuha ako ng tubig at pumunta sa counter. Napakadaling ngang transaksyon. Ngunit ang higit na napagulat sa akin ay ang ugaling matao. Isang makasintahan ang dumaan at basta nalang itinuit ang isang natumbang upuan na hindi naman sila ang nakatumba. Labis akong humanga sa tanawin na iyon. Ito pala ang tinatawag na civic consciousness ng isang umuunlad na bansa. Nakakamangha ang nga modernong sistema pro mas nakakamangha ang disiplina ng mga mamamayan. Ang kombinasyong ito ang lumilihang pambihirang kaligtasan ng bansang ito. Bumili akong tubig at lumabas ngang tindahan. Habang naglalakad muli sa kalye naging napakakalma ngang aking puso. Hindi na ako natatakot. Ang ganit ifiniktasan na hindi ko kailanman naramdaman sa Philadelphia ay narito sa lugar na ito. Dahan-dahan akong bumalik sa hotel habang tinitingnan ang paligid. Malinis na bangketa, maayos na trapiko, maliwanag na mga ilaw sa kalye. Hindi ko akalain na ganito kaligtas ang Pilipinas. Nagsimula kong mapagtanto kung gaano kamali ang aking mga pakiling. Ang aking paniniwala na ito ay marumi at makaluma ay ganap na mali. Sa katunayan ipinakita nito sa akin ang mga aspeto na mas moderno pa kaysa sa Amerika. Pagbalik sa kwarto ngang hotel humiga ako sa kama. Ngunit kakaiba hindi ako inaantok. Naguguluhan ang aking isipan. Ang lahat ng aking natutunan at pinaniwalaan ay nayayanik mula sa ugat. Ang turo ngang aking mamagulang na ang lohika ang kanluran lamang ang pinakamahusay. Ang malalim na pakiling na mas mababa ang asya. Tumingin ako sa labas ng bintana na niningning pa rin ang mailaw nga siyudad. Ang kaligtasan ng bansang ito ay hindi lamang dahil sa teknolohiya. Ang mataas na kamalayan ng makatao ang lumilika ngang himalang ito. Nagsisimula na akong makaramdam ng pahanga sa hindi nakikitang lakas ng bansang ito. Habang pinagmamasdan ang city lights halos hindi ako nakatulog. Kinabukasan dahil may oras pa bago ang pagtitipon ng mga volunteer sumama ako sa aking mga magulang. Nais nilang maranasan ang tradisyonal na siningang
Pilipinas at inimbitahan sila sa isang pagtatanghal. Pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na Cultural Center of the Philippines. Pagbabangang sasakyan at pagtingala sa gusali na biyani ako sa maringal na disenyo nito. Ibang-iba sa teatro sa kanluran. Mayroon itong kakaibang estetika. Isang tahimik at makapangyarihang disenyo na pinagsasama ang matuwid at pakurbang linya. Ito ay isang teatro hindi kumaitago ang aking pagkamangha. Pagpasok sa loob lalo, akong nagulat. Isang malawak na lobby na may kalmadong interior design. Bawat detalye ng pasilidad ay perpektong inayos na nagpapakita ang estetikang Pilipino. Sumunod ako sa aking mga magulang papasok sa teatro. Pagupos sa aming maupuan dahan-dahang dumilim ang ilaw at naging maliwanag ang entablado. Nagsimula ang pagtatanghal ng kundiman at nga katutubong sayaw. May mga instrumentong hindi ko pa nakikita tulad ng kulintang at kudyapi, maya-maya tumunok ang unang nota. Ibang-iba ito sa anumang musikang narinig ko na isang malalim maringal at mahiwagang tunog. Para akong dinala sa isang kakaibang pakiramdam na tila tumigil ang oras. Bawat nota ay simple ngunit kapag pinagsama-sama nagbibigay ito na pakiramdam ng kalawakan na parang sansinukob. Pinigil ko ang aking hininga at nakinig sa musika. Tila dahan-dahang nalilinis ang aking kaluluwa. Isang ganap na kakaibang diskarte kumpara sa musikang kanluranin na nagpapahayag na matinding emosyon. Ito ay musikang direktang nangungusap sa kaluluwa. Isipin mo mahigit 100 taon na palang umiral ang musikang ito, bahagya akong natigilan. Kahit tapos na ang pagtatanghal, nanatili akong tulala sa aking upuan. Kahit tinatawag na akong aking mga magulang hindi ako agad makatayo. Iyon, ang sandali kung saan ganap na nawasak ang aking pananaw sa musika na nakasentro sa kanluran. Hindi lamang classical music at opera ang dakilang sining. Ang musikang Pilipino pala ay may ganito kalalim at kayamang mundo. Nahiya ako sa aking kamangmangan. Paglabas ng teatro sinabi ko sa aking mga magulang. That was truly moving. Tumanggo rin sila ng tahimik. Tila may naramdaman din sila. At sinabi ng aking mga magulang na kailangan na nilang mauna sa Cebu para sa paghahanda ng isang international conference. Dahil may ilang araw, pabago ang pagtitipon ng volunteer team, nagpasya akong manatili muna sa Maynila. Nang mag-isa na ako kinabukasan dahil sa kuryosidad pumunta ako sa isang istasyon ng tren. Gusto kong makita ang pang-araw-araw na buhay sa bansang ito, ngunit doon muli kong nasaksihan ang isang tanawin na bumago sa aking mga paniniwala. Pagbaba ko sa hagdanan ng istasyon ang bumungat sa akin ay hindi lamang isang simpleng daanan. Ito ay pasukan patungo sa isa pang lungsod. Kahit anong baba ko sa hagdan hindi turnstile ang nakikita ko kundi isang hanaingang tindahan. Ito ay isang network ng mga interconnected malls. Huminto ako at tulalang napatingin sa palihid. Mula sa mga kainan hanggang sa mga butik at cosmetic shops, lahat ng uri ng tindahan ay naroon. Para bang isang malaking shopping mall ang inilibing sa ilalim nga? Lupa na nagduduktong-duktong. Ano ito dahil sa pagkamangha hindi ko may sara ang aking bibig. Dahan-dahan akong naglakad. Ang matao ay masayang namimili na parang nasa ibabaw lang lupa. Ang mga tindahan ay malinis at maayos. At sa kabila ang pagiging underground maliwanag at comfortable. Salamat sa perpektong ventilation system, hindi masama ang hangin. Labis akong humanga. Para magamit ng mahusay ang limitadong espasyo sa ibabaw naktayo sila ang ganitong kalaking siyudad sa ilalim. Anong henyong ideya may mga subway din sa Amerika ang ngunit? Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki at functional na underground city. Ang mga Pilipino pala ay talagang matatalino at malikhain. Pumasok ako sa isang cafe at umorder ng kape. Ang batang staff ay napakabait. Pagupo ko, napaisip ako.
Ang bansang ito ay mas maunlad pa kaysa sa inaakala ko. Ang aking pakiling ay tuluyan nang nawala. Ang kalinisan ng airport, ang teknolohiya ng transportasyon, ang kaligtasan ng gabi, ang malalim na espiritualidad ng Kundiman at ang pagkamalihay ng underground city na ito. Lahat ng ito ay nagwasak sa aking maliit na pananaw habang umiinom ng kape tahimik akong tumango. Hindi pagkakamali ang pagpunta ko sa bansang ito. Baka ito pa nga ang aking tadhana. Sa pag-isip ko niyon biglang nag-vibrate ang aking smartphone sa bulsa. Tiningnan ko ang screen, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sino kaya ito? Habang may pagtataka kong binuksan ang mensahe, isang hindi kapani-paniwalang pangalan ang tumambat sa akin. Ito ay mensahe mula sa lalaking nakilala ko sa eroplano. Hi Emily, it's Mateo Reyes. Nakadating ka na bang mayos? Tumalon ang puso ko. Paano niya nakuha ang numero ko? Oo nga pala. Nakpalitan kami sa eroplano. Dahil sa gulo at pakamangha, nakalimutan ko na iyon. Ang kanyang mensahe ay nagdala ng mainit na liwanag sa aking puso. Agad akong nagsimulang mag-type ng reply. Ngunit hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko mahanap ang tamang salita. Ano itong nararamdaman ko? Sinubukan kong isipin na siya ay isang mabait na tao lang, ngunit tapat ang aking puso. Gusto ko siyang makita muli. Naisip ko iyon ng buong puso. Gusto ko siyang makita muli. Ang matinding pagnanais na iyon ang nagpagalaw sa aking mga daliri. Hi Mateo, thank you for your message. I was also hoping to see you again. Sa pagpindot kong send button, naramdaman kong nag-init ang aking napiski. Hindi ako makapaniwala na naging ganito ako kaagresibo. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay tumungo na ako sa Cebu. Nang pumunta ako sa meeting place ng volunteer team, ito ay isang malaking conference room. Maraming tao ang naroon at medyo kinakabahan ako habang hinahanap ang aking upuan. Nang biglang may umupo sa tabi ko. Nang lingunin ko, si Mateo pala. Wow! Napabulong ako sa gulat. At sa sumunod na sandali, hindi ko mapigilang matawa. To think we'd meet again here. Ngumiti rin si Mateo ng mahinahon at bumati. Hello Emily, I was waiting for you. Hindi nagtagal nagsimula ng pagbuo ng mga team. Tinawag ng leader ang mga pangalan at hinati ang mga miyembro sa mga grupo. Pinigil ko ang aking hininga habang hinihintay na tawagin ang pangalan ko. Emily Sanders. At nagpatuloy ang leader, Mateo Reyes. Makasama kami sa isang team. Nakatinginan kami, hindi may tago ang aming pagkagulat. Baka tadhana nga, talaga ito, pabulong kong, sabi na siya lang ang makakarinig. Nang matapos ang oryentasyon, nagtipon ang aming team para sa self-introduction. Kami ni Mateo ay naatasan na maging guide para sa mga dayuhang bisita. Makakasama kaming magtatrabaho sa loop ng ilang panahon. Ang katotohanan iyon ay nagdulot sa akin ng hindi may paliwanag na kaligayahan. Sa oras ng pahinga na karoon, kami ngang pagkakataong mag-usap ni Mateo. Naging okay ba ang kape? Pabiro niyang tanong, tinutukoy ang nangyari sa eroplano. Napatawa rin ako at sumagot yes. And thanks to that, I had a fateful encounter. Tumawa rin siya. Oo nga. Baka hindi naman masamang aksidente iyon. Nagtawanan kami na parang matagal ng makaibigan. Nang matapos ang lahat ng schedule para sa araw na iyon, nagsimula nang mag-uwian ang Matao. Tumayo si Mateo sa harap ko. At may seryosong ekspresyon tinitigan niya ako. Emily, kinabahan ako sa kanyang boses. Kung may oras ka ngayong gabi? Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, gusto sana kitang ipakilala sa tunay na Cebu. Pwede ba kitang ayain mag-dinner? Ang imbitasyong iyon ay napakakaakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at katapatan. Wala akong mahanap na dahilan para tumanggi. Habang pinakikinggan ang malakas na tibok ng aking puso, tahimik ngunit buong lakas akong tumango. Ang tunay na Cebu na mararanasan ko sa gabing iyon. Hindi ko
Paalam nun na iyon ang magiging simulangang isang bagong hamon na muling yayanik sa aking buhay. Ang tunay na jebu na mararanasan ko sa gabing iyon ay isang sukdulang pagsubok sa aking panlasa at mga paniniwala. Dinala ako ni Mateo sa isang maliit na kainan sa isang eskinita. Ang lumang gusaling gawa sa kahoy ay nakpapakita ng tahimik na dignidad. Pagpasok namin isang nakangiting ale ang sumalubong sa amin at magalang na yumuko. Pinaupo kami sa counter. Sa aming harapan isang kusinero ang abala sa paghahanda ng pagkain na may mga kilos na walang nasasayang. Medyo nanigas ako sa tensyonadong kapaligiran. Hindi nagtagal isang maliit na putahe ang tahimik na inilagay sa harap ko. Ito ay isang itlog na may kakaibang kulay. Ngunit hindi ito ordinaryong itlog. Ito ay may hindi pamilyar at matapang na amoy. Ano ito, takot kong tanong? Ngumiti si Mateo nang mahinahon at sumagot, balut. Ito ay isang tradisyonal na pagkain dito sa Pilipinas. Balut. Ang amoy nito ay ang mismong amoy ng Asya na dati kong kinasusuklaman. Isang matapang halos, amoy amonia na tumatagos sa aking ilong. Ang itsurang ng brio sa lup hindi ko maiwasang mapangiwi. You joking, right? You expect me to eat this? Marahil nabasa ni Mateo sa aking mukha ang aking pag-alinlangan. Hindi niya ako pinilit. Kung hindi mo kaya, okay lang na huwag kainin. Ang kanyang malumanay na salita ay bahagyang nagbigay sa akin ng ginhawa. Ngunit kasabay nito, isang ibang damdamin ang umusbong sa aking puso. Hindi ito basta pagkain. Isa itong pagsubok. Sinusubok kung kaya ko bang tunay na unawain ang bansang ito. Sa airport, sa eroplano, sa gabi sa BGC. Isa-isang gumuho ang aking mga paggiling. Ngunit ang huling mo na ito ang amoy ay nananatili pa rin sa aking puso. Kung hindi ko malalampasan ang pader na ito, hindi ko tunay na matatanggap ang bansang ito. Tahimik na nagpatuloy si Mateo. Ang balut ay hindi lang pagkain. Ito ay bahagi ng kaluluwang kulturang Pilipino. Napakataas din ng nutrisyon nito at matagal nang nagpapalakas sa mga Pilipino. Kung malalaman mo kung ano ang nasa likod ng amoy at itsura nito, baka mas mapalapit ka pa sa kaluluwang ng Pilipinas, Emily. Ang kanyang masalita ay parang mahika. Ang kakaibang pagkain ay biglang naging isang sagradong hamon. Tinitigan ko ang maliit na itlog sa aking harapan. Ito ang huling labi nga, aking pakiling at ang pinto patungo sa isang bagong mundo. Kinuha ko ang kutsara nang nanginginig ang kamay. At huminga ako ng malalim. Ang aking kakainin ay hindi lamang isang itlog. Ito ay ang kultura mismo. Dahan-dahan kong binuksan ang balat. At dahan-dahan kong inilapit sa aking bibig ang sabaw. Sa sandaling iyon nakita ko sa gilid ng aking mata si Mateo na pinipigil ang kanyang hininga habang pinapanot ako. Pumikit ako at lakas loob na hinigop ang sabaw. Ang una kong naramdaman ay ang matapang na amoy. Ngunit pagkatapos isang ganap na bagong pakiramdam ang sumalubong sa aking panlasa. Ito ay umami. Malalim, komplikado at hindi kapanipaniwalang masarap. Hindi malat, hindi matamis, hindi maasim at hindi mapait. Ito ang pagsabok ngang ikalimang panlasa na tinatawag na umami. Parang natutunaw sa aking dila ang makristal ngang amino acid na nabuo sa proseso. Ang malinamnam na lasa na nakatago sa likod ngang matapang na amoy. Para itong isang taong may masungit na panlabas ngunit may mabuting puso. Nagulat akong napadilat. Ang lasa sa aking bibig ay ganap na naiba sa unang impresyon ng amoy. Isa pa. Sa pagkakataong ito mas lalasapin ko pa. Kumuha akong kaunting asin at isinawso ang sisiw. Nang isubo ko, ito lalong sumarap. Ang alat ay bumagay sa malinamnam na lasa ang sisiw at itlog na lumihangang perpektong pagkakatukma. Masarap. Hindi ko namalayang lumabas iyon sa aking bibig. Tiningnan ako ni Mateo na may halong gulat at saya. Tuloy-tuloy akong kumain. Ang amoy na dati kong kinasusuklaman ay hindi ko na napansin. Sa halip naramdaman kong ito.
ay isang mahalagang bahagi ng masarap na lasang ito. Mabilis kong naubos ang balut. Ang pagkain ng balut ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa pag-overcome lang ng isang pagkain. Iyon ang sandali kung saan ang huling pader ng pagkiling sa aking puso ay gumuho. Ang aking kahangalan na husgahan ang isang bagay-batay, sa panlabas na anyo at amoy itinuro iyon sa akin ng maliit na itlog na ito, tumingin ako kay Mateo. At sinabi ko ang isang bagay na hindi ko akalaing sasabihin ko. Mateo, I'm sorry, can I have one more? Nang marinig niya iyon biglang nagliwanag ang mukha ni Mateo. Isang ngiti na punong gulat saya at malalim na ginhawa. Nang makita ko ang ngiting iyon na kumpirma ko, ang atraksyon na nararamdaman ko sa bansang ito, ang sentro nito ay ang taong ito. Buo na ang desisyon ko. Mula nang kumain akong balot mabilis na lumalim ang ugnayan namin ni Mateo. Kinabukasan nagsimula na ang aming volunteer work. Araw-araw makasama kaming ginagabayan ang mga dayuhang bisita. At sa mga araw na, iyon nagsimula. Kung mapansin ang pilosopiya sa likod ng kanyang makilos. Ibang-iba ito sa ladies first na alam ko sa Amerika. Halimbawa, kapag papasok kami sa isang gusali lagi, niyang binubuksan ang pinto at hinihintay akong makadaan. Noong una nagtaka ako. Bihira akong makatagpo ng lalaki sa Amerika na nagpapakita ng ganong pag-alala. Ngunit ang kilos ni Mateo ay napaka-natural at banayad. Emily, mauna ka na. Ang kanyang mainit na ngiti ay laging nagpapakabog sa aking dibdib. Isang araw nakapalda ako. Habang pababa kami sa hagdanan papunta sa conference room si Mateo ay naglalakad sa likuran ko. Noong una hindi ko iyon pinansin. Ngunit kalaunan nalaman ko ang dahilan. Upang masalo niya ako agad kung sakaling madulas ako at upang hindi makita ang nasa ilalim ng aking palda. Nang malaman ko iyon hindi ako makapagsalita sa sobrang paganga. Kahit sa paglalakad sa bangketa ganon din. Laging si Mateo ang naglalakad sa gilid na malapit sa kalsada. Nung una nagtaka ako kung bakit. Ngunit agad kong naintindihan ang dahilan. Upang protektahan ako kung sakaling may sasakyang umakyat sa bangketa. Ang bawat isa sa makilos na ito ay maaring maliit na bagay. Ngunit ang pagsasama-sama nito ay patuloy na yumayanig sa aking puso. Ibang-iba sa mga lalaking nakilala ko sa Philadelphia. Sila ay nauna sa pagpasok sa pinto, iniwan ako sa hagdanan. Kapag naglalakad sa kalsada, sariling kaligtasan langgang iniisip. Ang kilos ni Mateo ay kabaliktaran. Ang kanyang pag-aalala ay hindi isang dekahon na tuntunin ng paggalang. Ito ay ang paglalagay ng sarili sa posisyon ng iba, laging iniisip kung ano ang kailangan nila at pag-aalok ng tulong ng hindi nila namamalayan. Pakikipagkapwa-tao. Nalaman ko ang konseptong ito kalaunan. Ang diwa ang paglilingkod mula sa puso na walang hinihintay na kapalit. Hindi lamang ito personal na katangian ni Mateo. Ito ay isang pilosopiyang malalim na nakaugat sa kultura ng bansang ito. Ang kabaitang ipinakita niya sa akin ay marahil hindi espesyal. Marahil para sa mga Pilipino ito ay isang pangkaraniwang bagay. Ngunit para sa akin lahat na iyon ay nakakagulat. Higit pa sa kabaitan ang naramdaman ko. Ito ay malalim na pagmamahal at paggalang. At napagtanto ko na ako ay umibig sa kultura ng bansang ito mismo. At sa lalaking kumakatawan sa kulturang iyon, si Mateo Reyes. Hindi ko na kayang itago pa sa aking dibdib ang nakalap na damdaming ito. 3 araw pa lang kaming makakilala. Sa ika-4 na araw sa tanghalian nagpapahinga kami sa isang kalapit na cafe. Habang umuorder si Mateo ngang, kape nakaupo ako at pinagmamasdan siya. Ang kanyang tindig paglakat at magalang na pakikitungo sa staff, lahat ng iyon ay malakas na humahatak sa aking puso. Ang taong ito ay talagang espesyal. Naging isang katiyakan na ang aking damdamin. Bumalik si Mateo sa aming upuan, dala ang kape. Naisip ko ngayon na ang pagkakataon. Gagamitin ko ang diretsahang istilong Amerikano. Naglakas loob ako. Mateo, I have something to tell you.
Ibinaba niya ang tasa at tumingin sa akin. Yes. What is it? Huminga ako ng malalim. Tila lalabas na ang puso ko sa aking lalamunan. Mateo, I like you. Will you be my boyfriend? Iyon ang pinakamatapang na pagtatapat sa buong buhay ko. Si Mateo ay literal na natigilan. Halatang nawalan siya ngang salita sa sobrang gulat. Nanlaki ang kanyang mamata at bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak ngang tasa ang kape. Maya-maya, para siyang natauhan at sinabi sa isang mahinang boses, "Pero Emily, hindi ba't babalik ka na sa Amerika mahirap ang long-distance relationship?" May bahit ng pag-alangan at lungkot sa kanyang boses. Nang makita ko ang kanyang reaksyon, lalo akong nakpasya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. At sinabi ko ang mga salitang magpapabago sa aking buhay. It's okay. If we're compatible, we can just get married. Merit nang marinig niya ang salitang iyon, umabot sa sukdulan ang kanyang pagkagulat. Kakasal, hindi ba't masyadong mabilis? Ramdam na ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit hindi na ako mapipigilan. Ngumiti ako at sumagot, I'm a doctor. I can support myself. And I can even provide for you. At inilabas ko ang aking huling alas. I will find a way to come to the Philippines. To live with you. Ang masalitang iyon ay ang kabuuan ng aking determinasyon. Gusto kong manirahan sa bansang ito. Gusto kong mabuhay sa tabi ng taong ito. Natahimik si Mateo nang marinig ang aking mga salita at bigla siyang natawa. Emily, you're a very honest person. Sa kanyang reaksyon nakakita kong isang sinang ng pag-asa. Inawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. I'm serious. I've never met anyone like you, Mateo. I don't want to let go of someone so gentle and warm. Tumingin din siya sa aking mga mata. Nakikita ko ang matinding pagtatalo sa loob ng kanyang nga mata. At sinabi niya, gusto rin kita, Emily. Pero sigurado ka ba talaga? I'm sure we can overcome it. Let's find a way together. Tila naantik ang kanyang puso sa aking mga salitang puno ng tiyakan. Nag-isip sandali si Mateo at sa wakas dahan-dahan siyang tumango. Sige. Subukan natin. Let's be together. Nang marinig ko ang masalitang iyon, halos mapasigaw ako sa tuwa. Nakatingin ang ibang mga customer sa amin, ngunit wala akong pakialam. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Mateo. Thank you. I promise you won't regret this. Nahihiya siyang ngumiti at hinawakan din ang aking kamay. Salamat din sa iyo, Emily. Mula sa hapong iyon naging kami na. Habang nagfo-volunteer, palihim kaming nahahawak kamay. Tinutukso kami ng ibang miyembro ng team, ngunit kami ay masayang masaya. Ito ay nangyari sa ika-4 na araw lamang ng aming pakikita. Sa isang araw na walang volunteer work, dinala ako ni Mateo sa isang tour sa Cebu. Una naming binisita ang Basilica Minore del Santo Niño. Nag-book na pala si Mateo ng isang tour guide. Ang matandang simbahan at ang mga deboto ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Napakaganda, bulong ko. Ngumiti lang si Mateo. Para kaming mamakasintahan na bumalik sa nakalipas na panahon habang naglalakad kami sa mga makasaysayang lugar ng Cebu. Ang krus ni Magellan na kumikinang sa loob ng kapilya, nawalan ako ng salita sa ganda nito. Para itong isang tanawin mula sa ibang mundo. Sunod naming pinuntahan ang Sirao Garden. Ang nga bulaklak na tila umaabot sa langit at ang hangin na dumadampi sa pagitan nila ay parang musika. Tahimik kaming makahawak kamay habang naglalakad sa mahiwagang lugar na iyon. Ikinuwento ni Mateo ng detalyado ang mahabang kasaysayan ng Cebu. Ang makuwento sa likod ng bawat simbahan at dambana ang panalangin ng mahatao na ipinasa sa loob ng daan-daang taon. Habang nakikinig sa kanya, lalo akong nahuhulog sa hindi masukat na ganda ng lugar na ito. Ang aming pag-ibig ay mabilis na umusbong sa romantikong kapaligiran ng matandang lungsod na ito.
Nang habang iyon bumalik ako sa hotel at tumawag, sa aking makamahulang, lakas loob kong ikinuwento ang lahat. Na umibig ako sa isang Pilipinong nagngangalang Mateo. At seryoso kong pinag-isipan na lumipat sa Pilipinas para pakasalan siya. Narinig ko ang pakabigla ng aking mga magulang sa kabilang linya. Emily, are you serious? You going to throw away your career for a man you've only known for a few days? Narinig ko ang nagalalang boses ng aking ina. Ngunit hindi natinag ang aking desisyon. Mom, he's special. And I'm not throwing away my career. I will become a doctor in the Philippines. And I will start a new life with him. Dahil sa lakas ng aking boses hindi na nakapasalita pa ang aking nga magulang. Pagkatapos ng tawag pinakmasdan, ko ang nga ilong tsubu sa labas ng bintana. Ang nga lumang bubong at ang nga modernong gusali sa di kalayuan. Isang lungsod kung saan maganda ang paksasamangang nakaraan at kasalukuyan. Sa lungsod na ito siguradong makakapagsimula akong bagong buhay. Kasama si Mateo. Buong puso ko iyong pinaniniwalaan. Ang pagtutol ngang aking nga magulang ay lalo lamang nagpatibay sa aking desisyon. This is my life. This is the path I have chosen. Kinabukasan nang makita kami ni Mateo, ipinahaya ko ang aking maplano. Wala na akong alinlangan. Mateo, I'm seriously going to start preparing to move to the Philippines. Binuksan ko ang aking laptop at ipinakita sa kanya. Nasa screen ang mga proseso para makuha ang lisensya ng pagiging doktor sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles. I'll research all of this and prepare the necessary documents. When I get back to the US, I'll also start studying Filipino seriously. Ang aking masalita ay hindi basta-basta. Ito ay isang deklarasyon, aking buong pusong pangako. Tinitigan ni Mateo ang komplikadong proseso sa screen. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang damdamin. Emily, seryoso ka ba bahagyang? Nanginginig ang kanyang boses. Of course, this wasn't a decision made on a whim. My future is here. Beside you. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sinabi iyon ng may katiyakan. Sa aking seryosong tingin nakita kong nangingilit ang luha sa mamata ni Mateo. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pasasalamat at sa pagmamahal na hindi niya masabi. Salamat Emily, pautalutan niyang sabi dahil sa emosyon. Ako rin. Gagawin ko ang lahat. Para makasama tayo palagi. Gagawin ko ang lahat, nenge. Makakaya ko. Ang nga, salitang iyon ang pinakamalakas na pangako na gusto kong marinig. Hindi na kami basta makasintahan lang. Kami ay isang team na may isang pangarap na sumumpa, na haharapin ang lahat ng pagsubok ng makasama. Ang pagtutol ng magulang pagkakaibang ng kultura at hadlang sa wika ay hindi na tila malalaking balakid sa harap ng aming desisyon. Nakatinginan kami at sabay na tumango. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lang. Ngunit alam na namin. Ang wakas ang kwentong ito ay siguradong magiging isang happy ending. At kami mismo ang gagawa na wakas na iyon. Nang araw na iyon binisita namin ang venue ng international conference. Sa harap ngang malaking gusali makahawak kamay kaming tumingin sa hinaharap. Kapag natapos ang conference na ito kailangan ko munang bumalik sa Amerika, ngunit hindi iyon isang paalam. Ito ang simula ng paghahanda para sa isang bagong buhay. Babalik ako pangako. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Mateo habang sinasabi, iyon sa aking isipan. Babalik ako pangako. Sa sandaling iyon ang aking buong buhay ay nag-flashback sa aking isipan. Ilang linggo lang ang nakalipas minamalit ko ang bansang Pilipinas. Isang marumi makaluma at hindi lohikal na lugar. Isang bansang inakala kong hindi ko kailanman kakailanganin sa aking maningning na hinaharap. Ngunit ngayon handa kong ialay ang buong buhay ko sa bansang ito. Ano nga ba ang nagpabago sa akin?
Hindi lamang ito ang nakakagulat na kalinisan ng airport o ang modernong transportasyon, ito ang ganap na kaligtasan na itinuro sa akin ng gabi sa Begeche. Ang bigat ng kasaysayan na ipinaramdam ng tunong ng kundiman. Ang pagkamalikhay ng nga tao na makikita sa interconnected malls. At ang kahalagahan ng pagtingin sa esensyang isang bagay na itinuro sa akin ng balut. Bawat isa sa maiyon ay unti-unting tumunaw sa aking matigas na pananaw. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan ay ang nga tao. Ang simpleng kabaitan ni Mateo. Ang magandang pilosopiya na pakikipagkapwa-tao na makikita sa lahat ng kanyang kilos. Ang paglilingkod mula sa puso na walang hinihintay na kapalit na pagtanto kung iyon ang tunay na lakasang bansang ito. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang nasa isip ko. Ito ay isang bansa na higit pa sa aking imahinasyon malalim mayaman at mainit. Isang bansang magili na tumanggap sa akin na puno ng pakiling at nagturo sa akin ng nga bagong pananaw. At isang bansang nagpakilala sa aking tadhana. Para sa akin ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansa sa mapa, ito ang aking pangalawang tahanan. Ang lupay ng tadhana kung saan naroon ang aking peg-ibig peg-asa at hinaharap. Malapit na ang pagbubukas ng international conference bukas. Ang malaking entabladong ito ang magiging culmination ng aiming volunteer activities. Ngunit para sa akin hindi na ito nangangahulugan ng katapusan. Ito ay isang selebrasyon na nagbabadya ng simula ng isang bagong buhay kasama si Mateo. Nakatayo kami sa harap ng conference venue pinamamasdan ang langit ng Cebu na kulay kahel dahil sa paglubok nga araw. Hinawakan ni Mateo ng mahigpit ang aking kamay. Ang init nito ay tila nagsasabing hindi, mali ang aking desisyon. Emily, handa ka na ba? Ang kanyang tanong ay hindi lamang para sa conference bukas. Alam kong ito ay isang tanong tungkol sa aming kahandaan para sa hinaharap. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at buong lakas na tumango. Oh, handa na ako, Mateo. Ang international conference ay naging isang malaking tagumpay. At ang aking pananatili sa Pilipinas ay malapit nang matapos. Sa inyong lahat na nanonood ng video na ito, ano ang masasabi ninyo sa aking kwento? Ang dating ako na nagtatakip ng ilong sa airport ay ngayon ay buong pusong nagmamahal sa balut. Ang dating ako na nag-aakalang ito ay isang third world country ay ngayon ay humahanga sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang dating ako natakot sa gabi ay ngayon ay nakmamahal sa tahimik na gabing Cebu. Ang nagpabago sa aking buhay ay hindi lamang ang magagandang sistema o magandang kultura ng bansang ito. Higit sa lahat ito ay ang mainit na kabaitan na ipinakita ni Mateo at ang diwang ng pakikipagkapwa-tao na taglay ngang mga Pilipino sa kanilang puso. Malapit na akong bumalik sa Amerika. Ngunit hindi ito isang paalam. Ito ay isang panahon ng paghahanda para sa isang bagong buhay, ang pagayos ng aking medical license at ang huling pagkumbinsi sa aking pamilya. Hawak ko na ang aking plane ticket pabalik sa Pilipinas. Ito ay isang one-way ticket patungo sa aking hinaharap. Siguradong, babalik ako sa lupain ng aking tadhana upang maglingkod bilang isang doktor sa lipunang Pilipino at bumuo ngang isang mainit na pamilya kasama si Mateo. Ngayon mayroon akong isang katiyakan. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaligtas, pinakamoderno at pinakamayamang bansa sa kultura sa buong mundo. At ang mga Pilipino ay magili mabait at may pagmamahal sa kaayusan, ang pinakamahusay na mga tao. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Mula sa kaibuturan ng aking puso, iyon ang aking nais. Ang aming bagong kwento na magsisimula ang kwento ng pag-ibig at hinaharap na bubuin namin ni Mateo sa Cebu. Sana ay subaybayan ninyo ang aming hinaharap ng may init sa inyong mapuso. Sana ay suportahan ninyo kami upang ang aming pag-ibig ay tiyak na mamunga. Nag-asam na balang araw ay personal kaming makakapagpasalamat sa inyo sa Pilipinas kasama si Mateo. Kung ang kwento ng pag-ibig at pagbabago na ito ay nakaantig sa inyong mga puso, mangyaring mag-subscribe ay like
At i-on ang notifications para suportahan ang aming paglalakbay. Hanggang sa mamukatkat ng maganda ang aming pag-ibig sa lupay ng tadhana ang Pilipinas. Maraming salamat.